Nandyan ka na pala, Lori. Oo, nandito na naman ako sa bahay na to. Pwede ba kitang makausap? Tungkol ba saan? Hindi ba pwedeng bukas na lang yan? Pagod ako eh. Ngayon na nating pag-usapan. Tungkol nga kasi sa nang sasabihin nyo. Ayusin mo naman yung tono ng pananalita mo. Parang hindi mo naman ako nanay eh. Ano nga kasing sasabihin nyo? Gusto ko na kasing magpahinga. Ay, ano ba itong ipinagkakalat mo tungkol sa utang namin ng tatay mo, ha? O bakit? Totoo naman, di ba? Eh kahit totoo yun, hindi mo na kailangang ipagsabi pa sa ibang tao. Kasiraan namin ng tatay mo yun eh. Babayaran naman namin yun. Kaya pala gusto na kayong ipablatter nung inutangan nyo. Dahil hindi na kayo nakakabayad sa kanya. Hindi lang kami nagkaintindihan. Pero ngayon ayos na kami. Naipaliwanag ko na, kaya kami nahuli sa paghuhulog, dahil napilayan nga ang itay mo. O tapos ikaw, kung ano-ano ang sinasabi mo sa mga tao, sa halip na hindi sana nila alam. Kung nahihiya pala kayo, sana wag kayong mangutang. Pati ako napapahiya sa ginagawa nyo eh. May pagkakataon talaga na nagigipit ang tao at hindi maiwasan mangutang. Ang mahalaga naman, hindi namin tatakbuhan ang obligasyon namin ng itay mo. Ang hindi ko lang kasi maintindihan kung bakit kailangan yung mangutang para kay kuya. Wala naman siyang silbi eh. Puro na lang problema ang ibinibigay niya sa bahay na to. Huwag ka namang magsalita ng ganyan sa kapatid mo. Oh, totoo naman kasi na mula nung dumating siya galing Maynila, naging pabigat na siya sa bahay na to. Eh hindi naman niya gustong nangyari sa kanya. Ay, ewan! Lagi niyo na lang ipinagtatanggol ang Kuya Archie. Ang pagkakalat ng maling impormasyon o paninira sa sariling pamilya ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan, galit at pagkasira ng samahan. Pero ang taong mapanira ay may kakayahan pang magbago at matuto mula sa kanyang mga pagkakamali. Mapagpalang araw sa iyo, Miss Gwen. Ako nga pala si Evelyn. 58 taon na ang edad sa kasalukuyan. May asawa at 2 anak. Nakatira kami dito sa maliit na bayan sa Cavite. Meron akong karanasan tungkol sa kulam na nais kong ibahagi sa inyong channel. Sana mapili ang aking sulat at magbigay din ito ng aral sa bawat isa. Himala na tulog pa hanggang ngayon si Archie. Mabuti nga yun. Maayos na ang tulog niya. Maganda nga yung niresetang gamot ni Doc sa kanya. Umaasa pa rin ako na babalik siya sa dati. Ako din naman. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Pumasok na ba sa trabaho si Lori? Oo. Hindi nga kumain ng almusal eh. Doon na lang daw sa trabaho niya. Napagsabihan mo na ba sa ginagawa niya? Oo, pero kilala mo naman ang batang yun. Hindi tumatanggap ng pagkakamali. Ikaw na sana ang bahalang magpasensya sa anak natin, ha? Ano pa nga ba ang ginagawa ko mula pa noon? Minsan nga gusto ko nang pabendisyonan kay Father Philip ang anak natin eh. Baka sakaling bumait. Huwag kang ngang magbibiro ng ganyan kapag nandito ang anak mo. Alam mo namang pikon yun eh. Alam ko naman, kaya nga hindi ko ginagawa. Minsan nga iniisip ko kung saan ako nagkamali sa pagpapalaki sa kanya. Hindi ka nagkulang sa pag-aalaga at pagmamahal sa mga anak natin. Baka ganun na talaga si Lori. May pinagmanahan kaya siya? Hindi naman ganun ang ugali ko, kahit nung bata pa ako. Alam ko. Hindi kaya. Ay, wag na nga natin ito pag-usapan. Oo nga. Hoy, paano? Aalis na ako. Mag-iingat ka sa pamamasada mo. Baka mapilayan ka na naman. Oo, mag-iingat na ako. 2 linggo na rin hindi nakapamasada si Oscar dahil napilay ang kanang paa niya. Medyo malabo na rin kasi ang mga mata ng asawa ko. Kaya hindi niya nakita ang malalim na hukay sa harapan niya habang naglalakad siya. Matagal na ako nag-iipon ng pambili ng salamin niya. Yun nga lang pati yung natatabi ko nagastos na rin namin dahil hindi siya nakakapamasada ng tricycle. Kung hindi nga lang nagkasakit ang panganay naming si Archie, hindi sana kami naghihirap ng ganito.
Hanggang ngayon palaisipan pa rin sa amin kung ano nangyari sa kanya. Paano kaya ang isang binata na masigla at puno ng pag-asa uuwi na wala na sa tamang pag-iisip? Maraming haka-haka ang lumabas noon na baka merong sumalbahi sa kanya. Baka raw may pinainom sa kanya dahilan ng pagkawala sa sarili nito. O kaya naman ang kilalang kulam sa lugar namin na palipad hangin. Mahirap na daw itong gamutin lalo na hindi naagapan. Lori, sumahod ka na ba? Bakit nyo tinatanong? Hihingi sana ako ng pambili ng salamin ng tatay mo. Malabo na kasi ang mga mata niya eh. Minsan, nahihirapan na siya magmaneho, lalo na sa gabi. Di ba nag-iipon kayo para pambili ng salamin ni Itay? O, nasa na yung ipon nyo? Huwag niyong sabihin na napunta na naman kay Kuya Archie. Nung hindi nakapasada ang Itay mo, nagastos ko na rin. O, saan nyo ginastos? Sa mga gamot na naman ni Kuya Archie? Hindi lang naman sa mga gamot niya, kundi sa mga gastusin din dito sa bahay. Wala na kasing matitira sa sahod ko kung ibibigay ko pa sa inyo. May binabayaran din kasi akong mga utang eh. Ganun ba? Ay sige, salamat na lang anak. Oh, baka ako na naman ang pasamain nyo sa ibang tao ah. Kailan ko ba ginawang pasamain ka sa ibang tao? Malay ko ba? Ikaw lang naman ang madalas na manira sa amin ng ama mo. Hindi mo ba alam? Nakasiraan mo rin ang ginagawa mo. Pamilya mo kami, pero pinapasama mo kami sa ibang tao. Kasalanan nyo rin naman kasi. Paanong naging kasalanan namin? Wala na kayong ginawa kundi mangutang sa ibang tao. Magmakaawa ng tulong para dyan sa baliw nyong anak. Huwag mong sabihin, ikinakahiya mo ang kuya mo. Nakakahiya naman talaga siya, di ba? Lagi na lang tayong pinag-uusapan ng mga tao. Mahirap na nga tayo. May baliw pa tayong kasama sa bahay na to. Ganito na nga ang sitwasyon natin. Nagkukwento ka pa kasi ng ikasisira ng pamilya natin. Sa inyong magkapatid, ikaw yata ang may diferensya sa pag-iisip. Ganon. O di sige. Mula ngayon, wala na kayong aasahan sa akin. Kailan ka ba namin aasahan sa bahay na ito, ha? Pinagmamalaki mo ba ang pagbibigay mo paminsan-minsan ng pambili ng ulam? Na hindi ka nga tumutulong sa pagbabayad ng kuryente natin. Maghapon akong wala dito sa bahay. Yung si Kuya Archie ang maghapon dito sa bahay. Dapat siyang singilin nyo, hindi ako. Tama na nga ang pag-uusap na ito. Para matigil ka na, huwag ka na maglabas ng pera sa bahay na ito. Hindi na talaga. Kasi kung tutuusin, hindi ko naman kayo obligasyon eh. Anong sinabi mo? Totoo naman, di ba? Umalis ka na sa harapan ko bago may magawa akong pareho natin pagsisisihan. Nagdadabog pang umalis sa harapan ko at dumiretso sa kwarto niya si Lori. Sumisikip naman ang dibdib ko dahil sa sama ng loob. Bigla ko tuloy naalala ang mga panahon na inaalagaan ko siya mula pagkabata. Minabuti ko munang lumabas ng bahay para makasagap ng sariwang hangin. Naabutan ko naman si Oscar na tulalang nakaupo sa mahabang kahoy sa labas. Bakit nandito ka sa labas? Nagpapahangin lang ako. Dumating na ba si Lori? Oo, kanina pa. May problema ba? Wala. Kilala kita, Evelyn. Kaya huwag ka nang magkaila pa. Nagtalo na naman kasi kami ni Lori kanina. May nabalitaan ka na naman bang ginawa niya? Kahit naman may naririnig ako, hindi ko nalang pinapansin. Kung ganun, anong pinag-awayan ninyo? Kasalanan ko rin naman. Sana hindi na lang ako humingi sa kanya. Nagbabaka sakali lang naman kasi ako na mapagbibigyan ni Lori. Gusto ko kasing bilihan ka ng salamin sa mata. Humingi ka sa kanya ng pera? Oo, ang dami na agad sinabi sa akin. Hanggang naging mainit na ang aming pagtatalo. Pinalaki naman natin siya ng maayos at pinag-aral pero hindi niya ginagamit. Naisip ko nga, total may trabaho naman siya, mabuti pa siguro na bumukod na lang siya. Kaysa naman lagi na lang niyang pinapasama ang loob natin. Yun sigurong mabuti para sa ating lahat. Hindi ko na rin kasi nagugustuhan ng ibinabato niyang mga salita sa anak nating si Archie.
Isa pa yang si Archie sa inaalala ko. Ayoko maiwan natin siya sa ganong kalagayan. Wala naman siyang maaasahan sa kapatid niya. Mabuti pa nung panahon na matino pa ang pag-iisip ni Archie. Mahal na mahal niyang kapatid. Lahat ng pwede niyang ibigay dito ginagawa niya. Samantalang si Lori, kulang na lang palayasin dito sa bahay ang kuya niya. Ay ako na lang ang kakausap kay Lori para makahanap na siya ng malilipatan. Palipasin mo muna ang gabing ito. Baka kasi isipin na naman niya, ako lang ang may gustong paalisin siya. Huwag ka mag-alala. Sa ibang araw ko siya kakausapin. Mula nang magkasagutan kami ni Lori, naging malamig na ang pakikitungo ko sa kanya. Mas itinuon ko na lang ang atensyon ko sa pag-aasikaso sa kuya niya at sa pagtitinda ko ng mga gulay sa umaga at merienda naman sa hapon. Sinabi ko rin sa sarili ko na hindi na ako lalapit sa kanya kahit ano pa ang mangyari. Pinalipas din ni Oscar ang ilang araw bago kinausap ang anak. Kasalukuyan akong nasa kusina noon nang marinig ko ang pag-uusap nila. Ano po bang sasabihin niyo? Panahon na siguro para bumukod ka. Nasa hustong gulang ka na naman at may maayos na trabaho. Pinapalayas niyo na po ba ako dito sa bahay? Hindi naman sa ganon. Nakakadalaw ka pa naman dito kahit kailan mo gusto. Ano po ba kasi ang dahilan niyo para paalisin ako? Maliban sa hindi ko nagugustuhan ang ginagawa mong paninira sa amin sa ibang tao, hindi ko na rin gusto ang pagsagot-sagot mo sa amin, lalo na sa inay mo. Kasalanan din naman ni inay kung bakit ko siya nasasagot ng pabalang eh. Paano yung ginagawa mong paninira sa amin sa ibang tao? Masyado lang kayong sensitive. Hindi naman paninira yun eh. Huwag mo nga kaming gawing tanga. Bakit hindi nyo nalang sabihin na napapagod na kayo sa akin? Nakakapagod ang ugali mo. Wala na kaming ginawa kundi ang intindihin ka mula pa noon. Napapagod kayong intindihin ako, pero hindi kay Kuya Archie. Magkaiba kayo ng kalagayan ng kuya mo. May sakit siya. Anong gusto mo? Pabayaan namin siya, ha? Nakakainis kasi siya eh. Imbis na makatulong siya sa atin, naging pabigat patuloy siya. Kung hindi nagkasakit ang kapatid mo, siguradong katulong namin siya ng inay mo. Hindi tulad mo. Pagkatapos namin pag-aralin, hindi man lang namin maasahan. Baka nakakalimutan nyo, Tay. Obligasyon nyo talaga na pag-aralin ako. At hindi ko obligasyon na tulungan kayo. Malakas pa naman kayo eh. Magtrabaho kayo hanggat maaari para hindi kayo maging pabigat. Ano pa ba ang ginagawa namin, ha? Humihingi ba kami sa iyo ng kakainin namin araw-araw? Baka ikaw ang pabigat sa amin. Ni hindi ka nga bumili ng bigas sa bahay na ito. Kami pa rin ang nagpapakain sa iyo. Hindi ako aalis sa bahay na to. May karapatan din akong tumira dito. Hindi lang si Kuya Archie. Umalis ka na lang dito dahil puro sama naman ang loob ang ibinibigay mo sa inay mo. At isa pa, bahay niya ito, na minana pa sa mga magulang niya. Ano ngayon kung kay inay to? May karapatan pa rin ako sa bahay na to. Anak din niya ako. Hindi nga lang ako ang paborito niya. Pero dito lang ako. Sige, magmatigas ka. Oras na malaman ko na sinasagot-sagot mo na naman ang inay mo. Ako mismo ang kakaladkad sa iyo paalis sa bahay na ito. Naiiling na lang ako habang nakikinig sa pagtatalo ng mag-ama. Noon ko lalo napatunayan na may pinagmanahan nga talaga si Lori. Sa huli wala rin nagawa ang asawa ko para mapabukod na lang sana ito ng bahay. Isang araw pauwi na ako galing sa paglalako ng mga gulay nang marinig ko ang sinasabi ng mga tsismosa sa tapat ng isang tindahan. Alam kong sinadya nilang iparinig yun sa akin. Siguro dahil sa pagod at ilang araw na rin masama ang pakiramdam ko, ang bilis uminit ng ulo ko. Kaya kayo hindi umaasenso dahil sa mga ugali ninyo. Mahilig kayong makialam sa buhay ng iba. Kung naniniwala kayo sa sinasabi ng anak kong si Lori, sige lang. Ito lang ang pakatandaan ninyo. Laging may tatlong muka ang kwento. Kung mas pinaniniwalaan ninyo siya, ay bahala kayo. Oras na ulitin ninyo ang pagpaparinig sa akin.
Ibubulgar ko rin ang mga tinatago ninyong baho. Tingnan ko lang kung sino maaapektuhan ng todo sa atin. Isa-isa ko pa silang tinitigan ng masama bago ko tumalikod. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na pinatulan ko sila. Hindi na rin kasi ako nakapagpigil. Hanggang makauwi ako sa bahay, nadatnan ko si Archie na tulalang nakatingin sa labas ng bintana. Lalo tuloy bumigat ang pakiramdam ko. Nang sumunod na araw, may kumalat na tsismis sa lugar namin. Ang isa sa mga tsismosa na kinumpronta ko nung isang araw binugbog ng asawa dahil nalaman na may ibang lalaki. Maging ang dalawa nitong kasama hindi rin nakaligtas sa tsismis. Marami pala silang niloko sa isang investment scam. Kita mo nga naman. Akalain mo yon. Sila pa ang mas dapat pagchismisan. Nagulat nga rin ako nang marinig ko ang balitang yun. Sila itong numero unong mga tsismosa. Ngayon, sila na ang pinag-uusapan. Sana wag na silang lumabas sa kanilang mga bahay para wala na silang napeperwisyo mga tao. Sa nangyari, siguradong matatagalan bago sila lumabas. Maliban na lang kung talagang makapal ang mukha nila. Sa galit ko nga nung isang araw nasagot ko na sila. Ay, hindi mo dapat pinapatulan ng mga ganong klaseng tao? Hindi naman kasi sa lahat ng oras makakapagpasensya tayo Alam ko naman yun. Pero mas mabuti pa rin na wag na silang patulan. O sige, sa susunod, hindi ko na sila papansinin. Naubos lang kasi talaga ang pasensya ko sa kanila. Ay, siya nga pala. Pumasok ba ngayon si Lori? Hindi. Lumabas lang siya kanina para kumain. Tapos nagkulong na naman sa kwarto. Noong isang gabi narinig ko siya na may kausap sa cellphone. Nagpapahanap siya ng apartment na malilipatan. Akala ko ba wala siyang planong umalis dito sa bahay? Siguro naisip niyang tama naman tayo. At saka napapansin ko, nagkakailangan na kayong dalawa rito sa bahay. Siya naman kasi ang may kasalanan. Hindi ko alam kung anong mapapala niya sa paninira sa atin. Hindi ko nga rin alam. Para bang malaki ang pagkukulang natin sa kanya. Kaya gumaganti siya sa atin. Kapag nakalipat na siya ng apartment, matatahimik na rin tayo. Sigurado yun. Hindi na tayo pagchichismisan ng mga tao. Sa totoo lang, masyado nang mapanghusga ang mga tao ngayon. Hindi muna nila alamin ang totoo, basta na lang silang maniniwala. Ganon naman talaga ang mga tao. Kaya ako, piling-pili na lang ang mga kinakaibigan ko. Hindi ko na kasi alam kung sino ang totoo sa kanila. Oscar, meron nga pala akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Tinawagan ko si Ate Auring. Humingi ako sa kanya ng tulong pinansyal. Gusto ko na kasing matapos ng utang natin Baka mamaya ipatawag na naman tayo. Pasensya ka na, ha? Kung hindi lang talaga ako napatigil sa pamamasada noon, hindi tayo magkakaproblema. Wala ka namang kasalanan Hindi mo kagustuhan ang nangyari sa'yo. Anong sagot ng ate mo? Siya na daw ang bahala. Kung hindi nga niya ako mapagbibigyan, sa iba naming kapatid ako lalapit. Mabuti na lang pumayag siya. Isa pa kasi sa iniisip ko baka lumaki na ang tubo sa inutangan natin. Baka lalo tayong mahirapan. Makakaraos din tayo. Tiwala lang. May mga pagkakataon talaga na pinanghihinaan na ako ng loob. Pero kailanman hindi pumasok sa isip ko ang mawalan ng pag-asa sa buhay. Sa dami ba namang dumating na problema sa amin, ngayon pa ba ako susuko? Gumaan na ulit ang buhay namin dahil wala na akong iniisip na utang namin ni Oscar. Napahiram kasi ako ng kapatid ko ng pambayad. Tuloy pa rin ako sa paglalako ng gulay sa umaga at merienda sa hapon. Sakita ko kasi ako bumibili ng gamot ng anak kong si Archie. Kapag kasi hindi nakakainom, lagi siyang balisa at nagwawala pa minsan. Himalaya ata na hindi sumisigaw si Kuya Archie ngayon. Matagal na siyang hindi inaatake ng sakit niya. Lagi na siyang kalmado. Siguro,
Mas makakabuti kung ilalagay na lang natin siya sa isang mental hospital. Malay nyo, gumaling siya dun. Kahit kailan, hindi ko naisip na ilagay siya doon. Tumatanda na po kayo ni Itay, Nay. Hanggang kailan nyo siya kayang alagaan, ha? Hanggang kaya ng katawan ko, naniniwala din ako na gagaling pa ang kapatid mo. Malabo na pong gumaling si Kuya Archie. Sabi ng kakilala ko, kapag nabaliw na ang isang tao, hindi na bumabalik sa dati. Tanggapin nyo na lang ang katotohanan. Bakit ba ganyan ka sa kuya mo, ha? Dahil ba hindi na niya matutupad ang pangako niya sa'yo? Hindi naman na ako umaasa na matutupad niya yun sa kalagayan niya. Imbes na ipagdasal mo siya, puro kasiraan pa niya ang ginagawa mo. Akala mo yata, hindi ko alam kung ano na naman ang ginagawa mo. Hindi ka ba talaga titigil, ha? Hindi paninira ang ginagawa ko. Sinasagot ko lang ang mga tanong ng mga tao. Bakit hindi mo nalang ituloy ang pagbubukod mo? Kapag nawala ka na dito, baka tumahimik na rin ang bahay na ito. Talagang atat na kayong umalis ako dito, ha? Oo, dahil napapagod na akong lagi kang intindihin. Kaya bumukod ka na lang. Hayaan mo na lang kaming 3 dito. Huwag kayong mag-alala. Kapag nakahanap na ako ng apartment, lalayasan ko na kayo dito. Dapat nga noon mo pa ginawa. Nung nagkaroon ka ng trabaho, umalis ka na sa poder namin. Tama lang pala na sirain ko ang pamilyang to eh. Dahil wala naman akong halaga sa inyo. Ikaw lang naman na nag-iisip ng ganyan. Mula pagkabata, ganyan nang ugali mo. Akala ko magbabago ka pa. Nagkamali ako. Makalayas na nga! Bakit pa kasi nakipag-usap pa ako sa inyo? Hindi lang nga kita pinapansin para hindi na tayo lagi nagtatalo. Pero ikaw itong lumapit sa akin. Nagdadabog na naman akong tinalikuran ni Lori. Hindi na ako nagtataka sa ugali niya. Ilang sandali pa lumabas siya ng bahay na nakapangalis. Ni hindi man lang nag-abala na magpaalam. Habang tumatagal, palala ng palala ang ugali niya. May isang tao tuloy ako naaalala. Isang hapon habang nagpapahinga ako, tumawag ang hipag kong si Gemma. Nakatira sila sa probinsya ng kapatid ko. Hiningan ko rin sila ng tulong tungkol sa anak kong si Archie. Nangako naman sila na maghahanap ng magaling na albularyo na pwedeng magpagaling dito. Sa wakas ng araw na yon, may nahanap daw silang manggagamot. Kailangan daw kami ang pumunta doon. Walang katapusan ang pasasalamat ko at naiiyak pa nga ako sa kaligayahan. Iyon na nadatnan ni Oscar. Ano nangyari? Si Archie, nasaan? Nasa kwarto niya. Nagbabasa siya ng libro. Uy, bakit ka umiiyak? Nagtalo na naman ba kayo ni Lori? Hindi kami nagtalo. Masaya lang ako dahil sa wakas may pag-asa ng gumaling si Archie. Tumawag ngayon lang ang hipag kong si Gemma. Ibig sabihin nakahanap sila ng manggagamot? Oo, kailangan nating pumunta doon sa lalong madaling panahon. Oo, pupunta tayo sa kanila. Pero Evelyn, sana wag ka munang umasa. Baka mamaya kasi mabigo na naman tayo. Ilan na ba ang tumingin na manggagamot sa anak natin? Sabi ng hipag ko, magaling daw ang manggagamot na yon. Meron na daw kapareho ng kaso si Archie na napagaling nito. Sana nga sa kanya na gumaling ang anak natin. Sa wakas, dininig na rin ng Panginoon ang matagal ko nang ipinagdarasal. Alam niyang mabuting tao ang anak natin. Hindi niya yung pababayaan. Sa gitna ng pag-uusap naming mag-asawa, biglang dumating si Lori. Naabutan pa niya akong nagpupunas ng luha sa mga mata. Pinaglipat-lipat niya ang tingin sa amin. Ano na namang drama to? Ha? Ano kasi? Wala lang ito. Meron lang kami pinagkukwentuhan ng itay mo. O ano naman? Mabuti pang wag mo nang alamin pa. Okay. Bahala kayo kung ayaw niyong sabihin. O siya nga pala, ilang araw kaming mawawala ng inay mo. Isasama namin ang Kuya Archie mo. Saan kayo pupunta? May dadalawin lang kaming kaibigan at gusto niya rin na makita ang kapatid mo. Baka pagbalik niyo, wala na rin ako dito. May nahanap na rin kasi akong apartment eh.
Saan ka naman nakahanap ng titiran? Malapit sa pinapasukan kong trabaho. Pwede ko bang mapuntahan para malaman kung maayos at kung ligtas ka sa titirhan mo? Hindi na po kailangan, Tay. Nasisiguro ko sa inyo na magiging maayos ang pagtira ko doon. Alam kong masama ang loob mo sa amin ng inay mo. Balang araw, maiintindihan mo rin ang lahat. Siguro nga. Pakaswertehin din ako dahil wala akong kasamang pabigat sa buhay. Maiwan ko na nga kayo. Mag-aayos pa ako ng mga gamit. Bakit ayaw mong ipaalam kay Lori kung saan tayo pupunta? Saka na lang natin ipaalam kapag magaling na si Archie. Kinabukasan din, umalis kaming mag-anak. Mabuti na lang sa haba ng biyahe, hindi naman nainip si Archie. Gabi na rin kami nakarating sa bahay ng kapatid ko at hipag. Pinagpahinga na muna kami. At kinabukasan na namin dinala ang anak ko sa albularyo na si Ka Edong. Kinailangan niyang painumin ng pampatulog ang anak ko dahil matindi ang pagwawala nito nang makita siya. Tinawas muna siya ni Ka Edong. At nakumpirma nga niyang palipad hangin ng kulam na ginawa ng kung sino man sa anak namin. Matinding inggit din ang nakikitang dahilan ng manggagamot. Pinalabas niya muna kaming mag-asawa para makapagsagawa na siya ng orasyon. Kung sino man siya na gumawa nito sa anak natin, sana hindi siya patulugin ng konsensya niya. Baka isa sa mga nakasabay niya sa pag-a-apply noon ang gumawa nito sa kanya. Isa lang naman ang pangarap ng anak natin eh. Makahanap ng trabaho at makatulong sa atin. Bakit niya ito ginawa sa anak natin? Saka muna natin isipin ang bagay na yan. Ang mahalaga, gumaling na ang anak natin. Malakas ang pakiramdam ko na mapapagaling ni Ka Edong ang anak natin. Matatapos na rin ang 2 taong paghihirap ng anak natin. Gusto kong makita si Archie. Sumunod na lang tayo sa albularyo. Kaya lang, Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Baka kaya tayo pinalabas ng albularyo, hindi mo kayanin ang makikita mong paraan ng panggagamot niya. halo-halo kasing nararamdaman ko sa mga oras na ito. Ganon din naman ako. Habang naghihintay, nagdasal na lang ako sa isang sulok sa bahay na yon. Hindi ko alam kung gaano katagal ang paghihintay namin. Hanggang marinig namin ang pagbukas ng pinto. Lumabas doon ang albularyo at masayang sinabi na magaling na ang anak namin. Labis ang pasasalamat naming mag-asawa sa kanya. Agad na rin kaming pumasok sa loob ng kwarto. At nakita namin ang anak kong si Archie na nakaupo at nakangiti sa amin. Mahigpit ko siyang niyakap habang umiiyak. Salamat sa Diyos. Magaling ka na, anak. Kahit madalas po akong wala sa sarili ko noon, nakikita kong paghihirap niyo, Nay. Pilit ko pong nilalabanan ng bulong sa isip ko, pero makapangyarihan po siya. Ang mahalaga magaling ka na. Hindi mo na ulit maririnig ang boses na yon. Anak, may naiisip ka ba kung sino may gawa nito sa iyo? Wala po, Tay. Sabi ni Ka Edong, inutusan lang ang mangkukulam na gumawa nito sa akin. Ano yung medalyon na suot mo? Isa raw po tong anting-anting para protektahan ako para hindi na po maulit ang nangyari sa akin. Binigyan ni Ka Edong. Wala nang makakapanakit sa iyo. Salamat kay Ka Edong. Makakauwi na tayo sa atin. Magiging normal na rin sa wakas ang buhay mo. Niyakap ko ulit ng mahigpit ang anak ko. Para kasing panaginip lang ang lahat. Hindi pa rin ako makapaniwala na sa wakas magaling na siya. Natapos na rin ang paghihirap niya. Bago kami umalis, marami pang binili ng albularyo. Tuwing gabi magpausok daw kami sa loob at paligid ng bahay. Magsabit din daw kami ng bawang sa mga bintana. At ang pinaka-importante sa lahat, wag na wag tatanggalin ng medalyon sa leeg ni Archie. Kahit magaling na to, hindi daw nangangahulugan na ligtas na to sa kumulam rito. Nang makauwi kami sa bahay, wala na si Lori.
Nag-iwan na lang siya ng sulat sa mesa. Sinunod din agad ni Oscar ang mga bilin sa amin ng albularyo. Gusto sana naming ipaalam kay Lorian tungkol sa kuya niya kaya lang hindi naman namin alam kung saan siya nakatira. Sinubukan siyang tawagan ng tatay niya pero nagalit pa ito. At wag na raw siyang aabalahin kahit kailan. Hayaan na lang natin siya. Kapag dumalaw na lang tsaka natin sabihin sa kanya. Siguradong matutuwa siya kapag nalaman niyang magaling na ang kuya niya. Duda ako sa sinasabi mo. Gusto pa nga niyang dali sa mental hospital ang kuya niya noon. Huwag mong seryosohin ang sinabi niya. Pasensya ka na sa sasabihin ko. Pero mas gusto ko na tayong tatlo na lang ang nandito sa bahay. Pero Evelyn, Sa dami kasi ng mga ginawa niya sa atin, parang nawawalan na ako ng amor sa kanya. Ang layo ng ugali niya sa'yo at sa kapatid niya. ako na ang humihingi ng tawad sa mga ginawa niya. Ayos lang naman na dumalaw siya dito, pero hindi na siya pwedeng tumira. Yan na bang desisyon mo? Oo, Bahay mo naman ito. Kaya tama lang na ikaw ang masusunod. Ang sa akin lang, sana wag magbago ang pagtingin mo kay Lori. huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari ang kinatatakutan mo. Kahit ako kasi napapagod na rin sa ugali niya pero wala naman tayong magagawa. Sana lang, sa pagbubukod niya, matuto na siya sa buhay. Sana rin, tigilan na niya ang paninira. 1 buwan na rin ang nakakalipas mula nang gumaling si Archie. Nagulat pa kami mag-asawa na magpaalam siya na magtatrabaho ulit sa Maynila. May kaibigan daw siya na gusto siyang ipasok sa trabaho. Noong una nag-aalangan ako na payagan siya dahil natatakot akong maulit muli ang nangyari sa kanya. Nakumbinsi lang ako ni Oscar na hayaan na lang ang anak namin para makabalik na rin siya sa dating buhay. Kami namang mag-asawa mula na magtrabaho si Archie, hindi na kami kinakapos sa mga gastusin. Wala na rin kaming iniisip na utang. Minsan galing ako sa palengke na abutan kong malalim ang iniisip ni Oscar. Hawak pa niya ang cellphone sa isang kamay. Anong nangyari sa'yo? Tumawag kasi si Lori. Pagkatapos ng 5 buwan, ngayon lang niya naalala na tumawag. O ano daw ang kailangan? Nawalan daw siya ng trabaho. Babalik na daw siya rito sa bahay natin. Wala namang problema kung babalik siya rito sa bahay. Wala naman na siyang trabaho. Baka pagkatapos lang ng ilang linggo may trabaho na uli siya. Malamang na magpaalam na naman siyang bubukod. Baka sa paglayo niya, nagbago na rin siya. Sana nga. Bakit daw siya nawalan ng trabaho? Nagbawas daw kasi ng mga tao at marami silang tinanggal. Kailan daw siya babalik? Bukas daw ng umaga. O tama-tama, may binili akong ulam. Ipagluluto ko siya ng paborito niya. Salamat. At hindi pa rin nagbago ang pagtingin mo kay Lori. Mahal ko siya, gaya ng pagmamahal ko kay Archie. Minsan lang kasi, napupuno na ako sa katigasan ng ulo niya. Totoo naman, hindi nagbabago ang pagmamahal ko sa kanya sa kabila ng pagkatao niya. Sa pagpayag ko na wala na ang bakas ng pag-aalala sa mukha ni Oscar, iniwan ko na lang muna siya para maayos ko na ang mga pinamili ko. Kinabukasan, malapit na ang tanghalian nang dumating si Lori. Himalang nagmano siya sa amin ng itay niya na matagal na niyang hindi ginagawa sa amin. Namiss ko rin naman siya. Niyakap ko pa siya ng mahigpit at saka pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. Napansin ko na malaki ang nabawas sa timbang niya. Mukhang napabayaan mong sarili mo, anak. Ang payat mo kasi ngayon kumpara nung umalis ka noon. Akala ko madali ang bumukod. Hindi pala. Mahirap talaga sa umpisa. Siguro gutom ka na. Malapit na rin namang malutong nilagang baka. Wow! Paborito kong ulam! Nang malaman ng inay mo na pauwi ka ngayon, yan talaga ang niluto niya. Salamat na ya. Hindi pa rin kayo nagbabago. Si Kuya Archie nga pala. Nasa Maynila, doon siya nagtatrabaho.
Ha? Tama ba ang narinig ko? Magaling na ang kuya mo. Bumalik na siya sa dati niyang pag-iisip at salamat sa albularyong nagpagaling sa kanya. Kung ganun, kinulam nga siya. Ganon na nga. Pero hindi na ulit mangyayari sa kanyang bagay na yon dahil merong ibinigay sa kanyang albularyo na anting-anting para maprotektahan siya. Masaya ako na magaling na si Kuya Archie. Pero bakit hindi nyo man lang ipinaalam sa akin? Sinubukan kong sabihin sa iyo, kaya lang, lagi kang galit tuwing tumatawag ako. Pasensya na, Tay. Nagkakataon lang na mainit ang ulo ko nun eh. Kalimutan na natin yun. Ang mahalaga magaling na ang kapatid mo. Uuwi po ba siya ngayon? Sa Sabado pa ang uwi niya. Excited na kasi ako na makita siya eh. Ganon din naman siya. Lagi ka nga niyang itinatanong eh. Magpahinga ka na muna sa kwarto mo, anak. Tatawagin ka na lang namin kapag kakain na. Sige po, Nay. Tay, maiwan ko na kayo. Medyo pagod nga ako. Sa pagbabalik ni Lori sa bahay, nakumpleto na ulit kami ng pamilya ko kahit lingguhan lang ang uwi ni Archie. Sa ilang araw na nagdaan, napansin kong hindi na lumalabas ng bahay si Lori. Tuwing tinatanong naman namin siya, lagi niyang sagot, abala siya sa paghahanap ng trabaho online. Natutuwa na rin kami mag-asawa. Dahil hindi na siya nakikipag-usap sa mga tsismosa dito sa lugar namin. Dumating ang araw ng Sabado. Maraming pasalubong si Archie dahil nabanggit ko na bumalik na si Lori sa bahay. Pagdating nga, agad niyang hinanap ang kapatid. Lumabas naman si Lori sa kwarto nito nang marinig ang boses ng kuya niya. Iniwan ko na muna silang magkapatid para makapag-bonding. Binalikan ko muna ang paglilinis sa labas ng bahay. Kuya Archie, kanina pa kita hinihintay. Sa wakas nagkita rin tayo. Bakit ngayon ka lang umuwi? Busy kasi ako sa trabaho ko nun eh. Tsaka hindi ko alam na magaling ka na pala. Sabi ni inay na walang karoon ng trabaho. Oo. Pero naghahanap naman ako ngayon. Marami akong pasalubong sa inyo. Wow! Ang dami nga! Baka naman naubos na ang sahod mo niyan, kuya. Huwag ka mag-alala. Malaki naman ang sahod ko eh. Ah, talaga? Kaya pala hindi na naglalako ng gulay ang inay. Siguro, pinadadalhan mo na lang siya. Alam ko kasi na mahirap ang ginagawa niya eh. Gusto ko nga tumigil na rin si itay sa pamamasada eh. Pero manghihina daw siya kapag wala siyang ginagawa. Kaya pa namang mamasada ng itay eh. Hayaan mo na lang siya. Alam ko kasi ang hirap na pinagdaanan nila nung may sakit ako. Kaya gusto ko makabawi man lang sa kanila. Tungkulin naman nila na alagaan ka, no? Kaya wala kang utang na loob sa kanila. Hindi naman dahil sa utang na loob kaya gusto kong bumawi sa kanila eh. Kundi dahil mahal ko sila. Nakakabawi ka na naman sa kanila eh. Sa akin, kailan ka babawi, ha? Yung mga pasalubong ko. Yan na lang muna. Ang daya naman. Nag-uumpisa pala ako sa trabaho ko eh. Saka ka na lang ha. Sa mga magulang muna natin ako magbibigay. Akala ko ba malaki ang sahod mo? Gusto ko na sanang palitan ng cellphone ko eh. Matagal ka na rin naman nakapagtrabaho ah. Bakit hindi ka bumili? Maliit lang naman ang sahod ko. Tapos, tumutulong pa ako dito sa bahay. Kaya magkano na lang ang natitira sa akin? Ganun ba? Kung alam mo lang ang hirap ko nung may sakit ka. Ang mahal ng mga gamot mo. Nabaon nga din sa utang ang mga magulang natin eh. Nabanggit nga ni inay na nabaon sila sa utang dahil napilayan si itay. Dahil doon, hindi siya nakapamasada. Hindi tuloy sila nakakahulog. Kuya, meron bang binanggit si inay tungkol sa akin? Wala naman. Maliban sa pagbubukod mo. Mabuti naman. Akala ko marami silang sinasabi sa akin eh. Naging pasaway ka ba nung may sakit ako? Hindi ah. Ang bait ko kaya. Mabuti naman kung ganun. Akala ko pa naman kaya ka hindi umuwi dahil galit ka kina itay at inay eh. Wala namang dahilan para magalit ako sa kanila, no? Pwede ko na bang tingnan ng mga pasalubong mo? Oo naman. Sigurado matutuwa ka. Ilang linggo na rin mula nang umuwi sa bahay si Lori. Wala pa rin siyang trabaho hanggang ngayon pero hindi naman namin siya pinipilit na maghanap.
Alam kasi namin mag-asawa na mahirap talaga maghanap ng trabaho kahit nakatapos ka sa pag-aaral. Dahil pinatigil na ako sa paglalako ng gulay ni Archie, madalas na lang ako sa bahay. Kahit nasa 55 pa lang ang edad ko, ang dami ko nang nararamdaman sa katawan ko. Bata pa lang kasi banat na ako sa trabaho. Kaya siguro ngayon binabawian ako ng sipag ko noon. Naiinip naman ako sa bahay kaya nag-iisip pa rin ako ng pwedeng pagkakitaan. Binanggit naman ng anak ko na magsabi lang ako at siya na ang bahala sa negosyong naiisip ko dito sa bahay. Nakaupo lang ako sa sofa noon habang nag-iisip nang biglang pumasok si Lori galing sa labas. Nay, wala ba kayong gagawin maghapon kundi ang umupo na lang? Katatapos ko lang maglinis ng kusina natin. Ilang minuto pa nga lang ako nakaupo. Kahit naman nung mga nakaraan eh. Lagi ko kayong nakikitang nakaupo lang at walang ginagawa. Ano bang pakialam mo kung maghapon man akong nakaupo, ha? Mula kasi nung magkatrabaho ang kuya, wala na kayong ginawa kundi ang mag-feeling donya. Anong sinabi mo? Totoo naman, di ba? Iniasa nyo na ang lahat kay Kuya Archie. Kahit si Itay, bihira na rin pumasada. Naging tamad na kayo. Kaya ba kung anong paninira ang sinasabi mo sa kuya mo, ha? Kesyo puro kami pasarap sa buhay ng itay mo at kung saan-saan lang namin ginagasta ang perang ibinibigay niya. Oh, bakit? Totoo naman, di ba? Bata pa naman kayo. Dapat nagtatrabaho pa kayo eh. Dapat siguro sa ating dalawa, ikaw ang magtrabaho. Ikaw ang mas bata at mas malakas pa. Naghahanap naman ako ng trabaho ah. Hindi pa nga lang ako tinatawagan ng mga inaplayan ko. O gano'n naman pala eh. Yun na lang ang pagtuunan mo ng pansin at huwag mo na ko ipakialaman ng itay mo. Makikialam ako dahil hindi naman tama na umasa na lang kayo sa anak ninyong nagtatrabaho. Kumagaya naman kayo sa ibang magulang na ginagawang retirement plan ng mga anak. Kuya mo nga eh, hindi nagrereklamo. Ikaw pa kaya? Dahil hindi naman niya ako kasing bait na ayos lang abusuhin nyo. Akala ko naman nagbago ka na. Tingin ko sa'yo mas lumala pa. Sana, hindi ka nalang bumalik dito sa bahay ko. May karapatan din ako sa bahay na to. Kaya wala kang karapatan na pagbawalan ako. Ako nang nagsasabi sa'yo, kapag hindi ka pa nagbago, palalayasin kita sa bahay na ito. Subukan mo lang. Dahil malalaman ng mga taga rito kung gaano kayo kasama. Hindi na ako nagtataka kung ginawa mo na yan. Kaya siguro lagi kang nasa labas para siraan na naman kami sa mga tao. Masaya ka ba na masama ang tingin sa amin ng mga taga rito, ha? Totoo lang naman ang sinasabi ko eh. Puro na lang ganyan ang sinasabi mo. Pero ang totoo, puro na lang kasinungalingan ang sinasabi mo sa ibang tao. Manang-mana ka talaga sa kanya. Hindi niyo ako kailangang sigawan. Sisigaw ako hanggat gusto ko dahil pamamahay ko to. Hindi niyo na kailangang laging ipamukha sa akin na bahay niyo to. Kapag nakahanap ako ng trabaho, lalayas na ako rito. Bakit kailangan mo pang hintayin na magkatrabaho ka? Ngayon pa lang, umalis ka na sa bahay ko. Hakutin mo ng lahat ng gamit mo. Punong-puno na ako sa'yo. Pagkatapos ng pagtatalo namin ni Lori, nagkulong na lang ako sa loob ng kwarto namin. Pakiramdam ko, pagod na pagod ako. Paulit-ulit ko rin tanong sa sarili ko kung saan ako nagkamali sa pagpapalaki rito. Baka naman nasobrahan ako sa pangunawa at pagmamahal. Kahit narinig ko na ang pagdating ni Oscar, hindi pa rin ako lumabas. Mula sa kwarto, narinig kong tinatawag niya ako pero nanatili akong hindi sumasagot sa kanya. Hanggang narinig ko ang boses ni Lori. Nasaan ang nanay mo? Nasa kwarto niyo po. Kanina pa nga siya hindi lumalabas eh. Ako na lang nga po ang nagsaing. Masama ba pakiramdam ng inay mo? Hindi ko po alam. Lagi naman siyang nandito sa bahay eh. Paanong sasama pa ang pakiramdam niya? Ay, may dala naman akong lutong ulam. Maganda kasi ang kita ko ngayon. Uy, ang sarap naman po ng ulam natin. Lechon manok. Kung nagugutom ka na, mauna ka nang kumain. Mamaya na kami ng inay mo. Saka lang ako bumangon mula sa pagkakahiga at naupo sa higaan nang pumasok ang asawa ko. Hindi ko na napigilang mapabulalas ng iyak sa harapan niya.
Naupo naman siya sa tabi ko at hinagod-hagod ang likod ko. Nang kumalma na ako, saka siya nagtanong sa akin. Sinabi ko lahat ng mga nangyari. Pagod na akong intindihin ang anak mo. Parehong-pareho sila ng ugali ng tunay niyang ina. Pagkatapos ng mga ginawa ko sa kanya, puro na lang ba sama ng loob ang ibibigay niya, ha? Inaamin ko na nakuha nga niya ang ugali ng ina. Akala ko kasi kung ikaw ang makakagisnan niyang ina, magiging mabuti siya. Ibig lang sabihin, mas matimbang pa rin ang ugaling ng mana niya kesa sa magandang turo ko sa kanya. Gusto mo bang ipaalam sa kanya na hindi ikaw ang tunay niyang ina? At bunga lamang siya ng pagkakasala ko noon? Ikaw ang bahala magdesisyon sa bagay na yan. Akala ko pa naman nagbago na siya nang bumalik siya rito. Mas lumala pa ka mo. Habang tumatagal siya sa bahay na ito, lalo ko lang naaalala ang nanay niya at ang kasalanang ginawa ninyo sa akin noon. Ang gusto ko, paalisin mo na siya dito sa bahay ko. Ano? Narinig mo ang sinabi ko. Baka mamatay pa ako sa sama ng loob dahil sa kanya. Sige, kakausapin ko siya ngayon. Masakit sa akin ang desisyon kong yun pero sa palagay ko hindi na magbabago si Lori. Para sa ikatatahimik ng isip at kalooban ko, kailangan ko na siyang pakawalan. Sapat na siguro ang 25 taon na pag-aalaga ko sa kanya. Kung mananatili kasi kami magkasama, siguradong mapapadalas ang pagtatalo namin. Lori, O, tay, nasan si inay? ano ba ang problema mo sa inay mo, ha? Talaga bang wala ka ng respeto sa amin? Totoo naman kasi ang sinasabi ko eh. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi mo man lang iniisip ang malaking sakripisyo ng inay mo sa iyo. Natural lang naman na magsakripisyo siya. Bakit kailangan niyo pang isumbat? Dahil sumusobra ka na. Wala ka nang ginawa kundi pasamain ang loob niya. Mabuti pa. Magbalot-balot ka na. Kakausapin ko ang kapatid ko. Doon ka na muna sa kanila. Bakit kailangan niyo akong paalisin dito? Ano na lang ang sasabihin ng kapatid niyo? Anak, pinalaya sa sariling bahay. Maiintindihan yon ng tiyahin mo. Ayoko, tay. Dito lang ako. Hindi ka naman kasi nagbabago eh. Aalis lang ako dito kapag nakahanap na ako ng trabaho. Hindi na kaya ng inay mo ang ugali mo. Ibang klase rin siyang ina. Ah. Sino lang ba ang gusto niya? Si Kuya Archie lang kasi ang mahalaga sa kanya. Buo na ang desisyon ko. Kapag nakausap ko na ang tiyahin mo, doon ka na muna titira. Ilang araw nang umiiwas sa akin si Lori. Hindi rin siya sumasabay sa amin sa pagkain. Alam kong nahihirapan ang asawa ko sa sitwasyon namin sa bahay. Pero tama lang ang ginawa ko na paalisin na ang anak niya sa ibang babae. Nasa bakasyon din ang buong mag-anak ng kapatid niya kaya humihingi pa siya ng ilang araw. Siya daw mismo ang maghahatid kay Lori sa bahay ng nakababatang kapatid. Isang umaga akala ni Lori umalis na ako ng bahay. Hindi niya alam bumalik ako dahil nakalimutan ko ang pitaka ko. Narinig kong may kausap siya sa cellphone niya. Nasisiguro kong si Archie ang kausap niya. Ano bang klaseng nanay meron tayo? Sariling anak, pinapalayas niya. Ano ba kasing ginawa mo? Bakit napuno na sa'yo si inay? Wala nga akong ginagawa. Kahit si Itay eh. Wala nang ginawa kundi ang sumunod sa kanya. Mabait ang mga magulang natin. Mabait lang sila sa'yo dahil may trabaho ka. Pero alam mo, nung may sakit ka, gusto ka na nga nilang dalhin sa mental hospital eh. Pinigilan ko lang sila. Hindi ako naniniwala na kaya nilang gawin yon. Maraming beses ko na nakikita ang inay na umiyak dahil sa kalagayan ko noon. Kahit ipagtanong mo pa sa mga taga rito kung paano ka tratuhin ni inay. Hinagamit ka pa nga niya para magkapere. Kaya nga nagkabaon-baon sila sa utang dahil ginagamit nila ang pagkakasakit mo. Pero hindi naman sa'yo napupunta ang pera. Ako ang nagpapakahirap sa pagbili ng gamot mo. Pag-uwi ko tsaka tayo mag-usap na masinsinan. Baka kapag umuwi ka, wala na ako dito. Kakausapin ko si inay na huwag kang paalisin sa bahay. Sana nga, makumbinsi mo siya.
Sige na. Tsaka na lang tayo mag-usap. May trabaho pa kasi ako eh. O sige, mag-iingat ka dyan kuya. Hihintayin ko na lang ang pag-uwi mo. Nay, kanina pa kayo dyan? Oo, sapat para marinig ko mga kasinungaling ang sinasabi mo kay Archie. Nay, hayaan niyo akong magpaliwanag. Hindi na kailangan. Sapat ng mga narinig ko para tuluyan ng mawala ang amor ko sa'yo. Wala kang utang na loob. Nay, Huwag mo akong tawaging inay! Hindi kita anak! Nay, ano bang sinasabi niyo? Kahit may kasalanan ako, hindi tama na itakwil niyo ako. Sinabi ng huwag mo kong tawaging inay. Kapag nakauwi ng tiyahin mo galing bakasyon, lumipat ka na sa bahay niya. Ayaw na kitang makasama dito sa pamamahay ko. Nay, sandali lang po. Huwag muna kayong umalis. Nay! Hindi ko na pinansin ang pagtawag sa akin ni Lori. Tumuloy muna ako sa bahay ng kapatid ko na si Ate Auring. Siya lang naman ang nasa bahay dahil sa abroad nagtatrabaho ang mga anak niya. Nag-chat na lang ako sa asawa ko. Hindi ko na talaga kayang makasama ang anak niya. Kung hindi aalis ang babaeng yun, ako na lang ang lalayo. Masinsinan naman nag-usap si Oscar at ang anak niya pag uwi niya galing sa pamamasada. Inuna niyang sabihin ang naririnig sa lugar namin. Alam mo bang wala na akong maiharap na mukha sa mga taga rito? Imbis na tayong pamilya lang ang nakakaalam ng problema natin dito sa bahay. Pinagkakalat mo pa. Totoo naman na gusto akong palayasin ni inay sa bahay na to eh. Sana sinabi mo rin kung bakit. Ganun ba katindi ang galit ni inay? Para itakwil niya ako? Hindi ka niya tinatakwil. Malinaw ang sinabi niya sa akin. Huwag ko na daw siya tawaging nanay. Dahil yun naman talaga ang totoo. Hindi mo siya ina. Ano? Ibig sabihin, ampun niyo lang ako? Anak kita sa pagkakasala noon. Sa kabila ng ginawa ko sa kinikilala mong ina, tinanggap ka niya at tinuring na anak. Pero ang ugali mo, nakuha mo sa tunay mong ina. Hindi yan totoo, tay. Kaya masakit sa akin na makita na tinatrato mo ng gano'n ang inay mo. Nasaan na po ang tunay kong ina? Wala na akong balita sa kanya mula nang iwang kanya. Wala pala talaga akong karapatan sa bahay na to. Si Kuya Archie ba? Alam din niya ang tungkol sa akin? Oo, alam niya. Ano ba ang nagawa kong ito? Patawarin mo ko, anak, kung inilihim namin ito sa iyo. Sana hindi niyo na lang sinabi sa akin ang totoo. Naisip ko kasi na mabuti na rin na malaman mo para mas maintindihan mong mabuti. Kung talagang mahal ako ni inay, hindi niya ako magagawang saktan. Sumobra ka na kasi. Ayoko pong umalis dito, tay. Kung hindi ka kasi aalis dito, hindi uuwi ang inay mo. Kumbinsihin niyo siya. Sabihin niyo na magbabago na ako. Ikinalulungkot ko, anak. Huli na para sabihin ko sa kanya yan. Nung dumating ang anak kong si Archie, kinausap din niya ang kapatid niya. Nagmamatigas din kasi si Lori na umalis sa bahay ko. Nangako na magbabago na siya. Ilang beses din siyang tumawag sa akin pero hindi ko sinasagot. Hindi pa ako handang makipag-usap sa kanya pagkatapos ng mga ginawa niya. Para hindi ako mainip sa bahay ng kapatid ko, ako na lang nag-aalaga sa mga halaman niyang namumulaklak sa bakuran niya. Habang dinidiligan ko ang mga orchid niya, biglang dumating si Archie. Wala ka bang pasok ngayon? Umabsent po muna ako. Mas importanteng maayos ang problema ng pamilya natin.
Si Lori lang naman ang problema. Alam na po niya ang totoo. Iyak nga po siya ng iyak eh. Mabuti naman alam na niya para alam niya kung saan siya lulugar. Kailan siya aalis ng bahay natin? Ayaw niya pong umalis ng bahay. Nakikiusap siya sa inyo. Isang beses ko na siyang pinagbigyan at pinatawad. Pero paulit-ulit lang siya sa mga ginagawa niya. Nagsisisi na raw po siya sa mga ginawa niya. Nagsisisi na siya dahil alam niya na bunga siya ng pagkakasala ng ama ninyo. Wala na po bang natitirang pagmamahal sa inyo para kay Lori? Meron pa. Hindi naman agad yun mawawala, pero pagod na talaga ako. Hindi ko na maramdaman ang katahimikan sa bahay na yon dahil sa kapatid mo. Umaasa po ako na mabubuo ulit ang pamilya natin. Buo pa rin naman ang pamilya natin kahit wala siya. Nasanay na po ako nakasama natin siya noon pa. Patawarin mo ako, anak. Uuwi lang ako sa atin kapag wala na si Lori. Naiintindihan ko po kayo. Sana dumating ang araw na lumambot ang puso niyo para kay Lori. Kahit ang kapatid ko sang-ayon na paalisin sa bahay si Lori. Noon pa kasi tutol na siyang alagaan ko ang batang yun, lalo na anak ni Oscar sa ibang babae. Hindi rin niya maiwasang sisihin ako dahil hindi ako nakinig sa kanya nung una pa lang. Kung hindi ko raw pinairal ang katangahan ko, hindi na sana aabot sa ganitong sitwasyon. Ganun ka prangka si Ate Auring. Nakakabalita lang ako sa nangyayari sa bahay namin kapag nakakausap ko ang anak kong si Archie. Hindi na kasi nagkukwento sa akin ng kanyang ama. Kahit hindi ito magsalita, alam ko nagtatampo siya dahil umalis ako ng bahay. Sabi ng anak ko, hindi pa rin daw pala nagbabago ang kapatid niya. Marami pa rin daw siyang naririnig na sinasabi nito sa mga kapitbahay namin. Hindi ka ba talaga titigil, ha? Ano bang ginawa ko? Bakit ka nagagalit? Akala ko ba nagsisisi ka na? Tinutulungan na nga kita para magkaayos kayo ni inay eh. Kahit na hindi na kami magkaayos, okay lang sa akin. Ganun ha? Pwes umalis ka na rito. Bumukod ka na para makauwi na si inay. Pwede naman siyang umuwi dito ah. Wala namang pumipigil sa kanya. Ayaw nga niyang umuwi rito hanggat nandito ka. Hindi ko na problema yun. Mas may karapatan si inay dito. Kaya dapat lang na ikaw ang umalis. May karapatan din ako dito. Kaya kahit anong mangyari, hindi ako aalis. Ang kapal naman ng mukha mo. Wala kang utang na loob. Pagkatapos kang alagaan ni inay, puro pa paninira ang ginagawa mo. Paano kaya kung sabihin ko sa mga taga rito ang tunay mong pagkatao? Hindi mo pwedeng gawin yan. Gagawin ko. Total namang gawain mo yun eh. Para malaman mo kung anong paramdam ng sinisiraan mo. Wala namang maniniwala sa'yo. Tignan natin. Kapag ipinagkalat mo yan, sasabihin ko rin sa mga katrabaho mo na baliw ka dati. Tingnan ko lang din kung hindi ka mawala ng trabaho. Nagtatalo na naman kayo. Hanggang labas, dinig ang mga boses ninyo. Paano tong si kuya? Balak na ipagsabi ang sikreto ko. Tama lang na malaman ng mga tao na anak niyo siya sa ibang babae. Wala siyang ginawa kundi siraan si inay. Wala ka talagang pinagkaiba sa nanay mo. Parehong-pareho kayo ng ugali. Tay, Nakausap ko na ang tiyahin mo. Doon ka muna sa kanila pansamantala hanggat wala kang trabaho. Mag-impake ka na ng mga damit mo. Gusto ko na rin na umalis ka sa bahay na ito para matahimik na kaming lahat. Tay, huwag niyo naman akong paalisin sa bahay na to. Kasalanan mo rin naman eh. Ilang beses ka na namin pinagbigyan. Akala mo ba hindi masakit sa akin ang ginagawa mong paninira sa amin? Ha? Ano ba naging pagkukulang namin sa iyo? Pinag-aral ka namin gaya ng kuya mo. Kung anong meron siya, meron ka rin. Hindi ipinaramdam ng inay mo sa iyo na hindi ka niya tunay na anak. Magbabago na po ako. Ilang beses ko na yang narinig sa iyo. Wala ka ng pag-asa na magbago pa. Kapag umalis ako dito, magbabayad kayo sa ginawa niyo. Sumusobra ka na. Walang utang na loob. Sinampal niyo ko. Anong klase kayong ama? Tama lang yan dahil sumusobra ka na. Ginagawa mo na lang kaming tau-tauhan sa bahay na ito. Gusto mo? Baliwalay na lang namin ang ginagawa mo? Tama na po tay. Namumula na kayo sa galit.
Mabuti pa, Lori, pumasok ka na sa kwarto mo. Isa ka pa! Walang dapat sisihin dito kundi ako. Dahil sa nagawa kong malaking kasalanan noon. Nagkakagulo ngayon ang pamilya natin. Tapos na po yun. Wala na tayong magagawa. Ginawa naman namin lahat ng inay mo para mahalin at alagaan siya. Saan ba kami nagkamali sa pagpapalaki sa kanya? Wala po kayong pagkukulang ni inay. E di sana ganoon din ang ugali ko. Sabi niyo nga, pareho sila ng ugali ng nanay niya. Baka nasa dugo na po talaga niya yon. Siguro nga. Pasensya ka na, anak. Kung pati ikaw nahihirapan dahil sa kapatid mo. Huwag niyo po akong alalahanin. Kaya ko po ang sarili ko. Kayo ni inay ang inaalala ko eh. Magiging maayos lang ako kapag umuwi na ang inay mo. Namimiss ko ng pag-aalaga niya sa atin. Habang naghahanda ako ng tanghalian, biglang dumating si Archie sa bahay ng kapatid ko. Namumugto ang mga mata niya at magulo ang buhok. Agad siyang yumakap sa akin. Nagtataka naman ako na pasulyap sa kapatid ko na nabigla rin sa pagdating ng pamangkin. Hinayaan ko muna ang anak ko ng ilang sandali bago tinanong kung ano ang nangyari. Una niyang sinabi wala na siyang trabaho at napahiya pa sa mga kasamahan. Para akong nangihina habang sinasabi niya ang mga ginawa ni Lori. Nagawa niya yun? Hindi ko alam na tototohanin niyang banta niya. Anong klaseng tao bang ipinalaki ko? Masahol pa siya sa hayop. Bakit kailangan niyang sirain ang pagkatao mo sa trabaho? Wala akong magawa kundi aminin sa boss ko ang totoo. Hindi naman po sila naniniwala na dahil sa kulam kaya ako nasiraan ng ulo nun eh. Parang hinusgahan na ako ng mga kasamaan ko. Kahit hindi pa nila alam ang totoo. Mas pinaniwalaan pa nila ang mga sinabi ni Lori. Nasaan ang babaeng yon? Nasa bahay po. Pinapalis na siya ng itay pero nagmamatigas siya. Pwes, ako mismo magpapaalis sa kanya sa bahay natin. Babalik na po ba kayo sa bahay? Oo anak, uuwi na ako sa atin. Nasayang lang ang pinaghirapan ko. Baka wala na rin tumanggap sa akin sa trabaho. Huwag mong sabihin yan. Marami ka pang pwedeng pasukan. Sabi nga ng tiya Auring mo, kung wala ka nga daw trabaho, pwede kang tulungan ng pinsan mo. Baka pahiwatig na rin ang pangyayari na ito para makapagtrabaho ka sa ibang bansa. Diba, isa yon sa mga pangarap mo noon pa. Siguro nga po may dahilan ng nangyayaring to. Huwag ka mawawalan ng pag-asa sa gitna ng mga pagsubok natin. Nang araw na yun, umuwi ako sa bahay. Naiwan naman sa bahay ng kapatid ko si Archie. Gusto din kasi siyang kausapin ng tiyahin. Pagdating ko, nandun ang tricycle ng asawa ko. Pagpasok ko, nag-uusap ang mag-ama. Sabay pa silang napatingin sa akin. Masaya pang lumapit sa akin si Lori para yakapin ako pero sinalubong ko siya ng malakas na sampal. Tulalang napatitig ito sa akin habang hawak ang pisngi. Bakit niyo ako sinampal? May gana ka pang magtanong? Huminahon ka, Evelyn. Alam mo ba ang ginawa ng anak mo, ha? Siniraan niya lang naman sa trabaho si Archie. Pinagkalat niya ang naging sakit nito. Ginawa mo yun, Lori, sa kapatid mo? Totoo naman na nabaliw siya noon eh. Oo nga, pero bakit kailangan mo pang ipagkalat sa trabaho niya? Alam mo naman ang mga tao ngayon masyadong mapanghusga. Ang mga ganoong kasensitibong bagay dapat inililihim na lang. Nagagalit kayo dahil wala na kayong magagatasan pa. Bakit ba nagagalit ka na tumutulong sa amin ang kapatid mo? Siya nga, hindi nagreklamo. Ikaw naman, masama ang loob. Akala mo yata hindi ko alam na kung ano-anong hinihingi mo kay Archie. Yun bang ikinagagalit mo, ha? Ang hindi niya maibigay ang gusto mo dahil kami ang inuuna niya? Hindi yun ang ikinagagalit ko. Sinungaling! Kunin mo na mga gamit mo at lumayas ka na dito! Hindi po ako aalis dito. Kung kinakailangan kalad ka rin kita, gagawin ko! Ha? Iwan niyo ako! Hanapin mo ang Hindi ako tunay mong aalis ina! dito! Doon ka magsumiksik sa kanya! Hindi ka namin kailangan sa pamamahay namin! Tulungan niyo ako! Evelyn!
Huwag kang makialam dito, Oscar! Ang laki na ng sakripisyo ko sa anak mong to. Hindi ako papayag na sirain niya ang tunay nating anak. Maawa na kayo, Nay. Wala akong ibang mapupuntahan. Sa amin na, hindi ka naawa sa mga ginagawa mo. Huwag ka maglupasay dyan sa lupa para lang maawa sa iyong mga tao. Kayong mga nakikiusyoso. Ang babaeng ito, anak ng asawa ko sa ibang babae. Sa kabila nun, inalagaan at pinahal ko siya. Pero anong ginanti niya sa amin? Puro sama ng loob! Huwag niyo naman po akong ipahiya sa mga tao. Nahihiya ka ngayon sa mga tao, pero hindi ka malang nahihiya sa amin. Lumayas ka! Wala akong pakialam kung saan ka pupunta. Sige na anak, doon ka muna sa tiyahin mo. Pupuntahan na lang kita doon. Ngayon ko pinagsisisihan na pumayag akong ariin kang tunay kong anak. Ihahatid ko na siya sa bahay ng kapatid ko. Huwag ka nang magalit. Pumasok na ako sa loob ng bahay. Ilang sandali lang narinig ko ang pag-andar ng tricycle ni Oscar. Nang sumilip ako, nakita kong sakay nun si Lori. Nakahinga naman ako ng maluwag. Dahil sa wakas wala na siya sa bahay na ito. Matatahimik na ang mga buhay namin. May kapatid sa kabilang barangay ang asawa ko. Alam din nito ang buong katotohanan. Kaya maiintindihan nito kung bakit kailangan kong paalisin ang pamangkin niya. Ikaw na ang bahala rito. Makisama ka sa tiyahin mo at mga pinsan. Huwag mo silang bigyan ng dahilan para paalisin ka. Sikapin mo ring makahanap ng trabaho. Ganun ba talaga kasama ang tingin niyo sa akin? Ikaw lang ang makakasagot sa tanong mo. Kahit naman nun eh. Hindi na ako tinuring na anak ng asawa niyo. Kaya pala, mas pinapaboran niya si Kuya Archie. Alam mong hindi totoo yan. Pantay ang pagtingin niya sa inyo. Sumobra ka na kasi. Kung sisisihin niyo lang ako, mabuti pang umalis na kayo. Paano kita ipagtatanggol sa inay mo at sa ibang tao kung ganyan ka? Mula ngayon, kalimutan niyo na ako. Tatawagan ko lagi ang tiyahin mo para malaman ang ginagawa mo rito. Ihahatid ko rin bukas ang mga gamit mo. Alam niyo na masungit ang kapatid niyo. Pero dito niyo pa ako dinala. Wala na akong magagawa. Sana, hindi niyo na lang ako kinuha sa sarili kong ina noon. Siya ang nag-abandona sa iyo. Kung hindi ka namin kinuha noon, ipapaampun ka rin niya sa ibang tao. Anak kita, kaya nakiusap ako sa asawa ko na kunin ka na namin. Sana maisip mo kung gaano kabuti ang nanay na kumupkup sa iyo. Mabuti ba siya? Na pinalayas ako at hinayaan niyo lang? Ganon din ang gagawin ko kung nasa katayuan din ako ni Evelyn. Sige, magkampihan kayong lahat. Umalis na kayo. Huwag na kayong babalik dito. Pagdating ng asawa ko sa bahay, nadatnan niyang nasa labas na ang lahat ng gamit ni Lori. Kita din sa kanya ang lungkot pero hindi siya nagsalita. Hindi na rin namin pinag-usapan ng anak niya. Nung hapon umuwi na rin si Archie na may magandang balita sa amin. Kailangan na daw niyang ayusin ang mga dokumento niya para makapagtrabaho sa abroad. Halos 2 linggo na rin nang palayasin ko si Lori dito sa bahay. Wala na akong balita pa sa kanya pero alam kong nagkakausap pa rin sila mag-ama. Isang araw na abutan ko nagagalit si Oscar sa kausap niya sa cellphone. May palagay akong anak niya ang kausap niya. Masama sa'yo ang laging nagagalit. Hindi ko rin kasi maiwasan. Nagsusumbong kasi sa akin ang kapatid ko sa mga ginagawa ni Lori sa kanila. Nang tawagan ko ang anak ko, sumagot-sagot na naman sa akin. Kung ako sa'yo, huwag mo nang tatawagan ng anak mo. Hayaan mo siyang gawin ang gusto. Gusto na rin siyang paalisin ng kapatid ko sa kanila dahil hindi makasundo ng mga anak niya. Oras na paalisin siya ng tiyahin niya. Huwag mong hihilingin sa akin na bumalik siya dito. Hindi ko naman yun gagawin. Mabuti na rin yung malinaw.
Wala na ba talagang natitirang pagmamahal dyan sa puso mo para kay Lori? Mahal ko ang anak mo, pero mas mahalaga kasi sa akin ang katahimikan sa bahay na ito. Naiintindihan ko naman. Mula nang umalis siya, naging magaan na ulit ang bahay natin. Wala na rin akong naririnig sa mga taga rito. Oo nga. Hindi kita pipigilan na magpakaama sa kanya, pero isa lang ang pakiusap ko sa'yo. Huwag mo na siyang ilalapit sa amin ni Archie. Sa nangyari, hindi na siya babalik dito sa bahay. Si Archie nga pala. Pumunta siya sa agency. Hindi na natin siya nakakasama nitong mga nagdaang araw. Masyado siyang abala sa mga ginagawa niya. Lalo na kapag nakaalis na siya, 2 na lang tayong maiiwan sa bahay na ito. Nalulungkot din ako na mapapalayo siya sa atin. Pero ayokong hadlangan ang mga plano niya. At isa pa, hindi siya makakapagdesisyon na magtrabaho sa ibang bansa kung hindi siya siniraan ni Lori sa trabaho. Oo nga, si Lori na naman ang dahilan. Lahat ng nangyayari at problema sa bahay na ito, siyang lahat ng dahilan. May dala yatang malas ang anak mo yun. Palibasa kasi bunga siya ng kasalanan. Hindi naman lahat ng bunga ng kasalanan katulad niya. Huwag na nga natin siyang pag-usapan. Bumibigat na naman ang pakiramdam ko. Maiwan na kita. May gagawin lang ako sandali. Hindi pa man nakakaalis si Archie, nalulungkot na kaming mag-asawa. Pinipilit lang naming tumawa kapag kaharap namin ng anak namin. Minsan magkakasabay kaming kumain, maraming kinikwento si Archie ng mga plano niya para sa aming 3. Mula pa noon, lagi na kaming kasama ng tatay niya sa mga plano niya sa buhay. Napapangiti na lang ako habang nakikinig sa kanya. Tay, kapag regular na po ako nakakapagpadala sa inyo, huminto na po kayo sa pamamasada ha. Naku anak, manghihina ako kapag dito lang ako sa bahay. Alam mo yan. Marami naman po kayong pwedeng gawin eh. Alam ko na mahirap ang pamamasada sa init at maulan na panahon. Titignan ko anak. Alam mo naman na maninibago ako kapag tumigil ako. Ayoko lang po na nahihirapan kayo. Anak, huwag mo kaming masyadong alalahanin. Ang intindihin mo ay ang sarili mo. Malapit ka na mag-30. Dapat siguro ay naghahanap ka na ng babaeng mamahalin. Pagkatapos po ang iwan ni Jenna, parang nadala na po ako eh. Hindi naman lahat ay katulad niya na iiwan ka sa gitna ng problema. Malay mo Evelyn, sa ibang bansa makilala ng anak mo ang babaeng mamahalin niya. Basta anak, piliin mo yung may takot sa Diyos. Hindi lang mabait at responsable. Opo, Nay. Nagtatawanan pa kami mag-anak nang makarinig kami ng sunod-sunod na tawag sa labas ng bahay. Nagkatinginan pa kaming 3 bago tumayo si Archie para tingnan kung sino ang taong tumatawag. Hindi kasi namin kilala ang boses dahil namamaos ito. Itinuloy naman namin ang pagkain ni Oscar habang hinihintay ang anak namin. Kuya Archie, Lori, bakit ganyan ang itsura mo? Ano nangyari? tulungan mo ako, kuya. Wala na akong ibang mapuntahan. Archie, sino ba yung dumating na yan? Papapasukin ko po siya tay para makita nyo. Sige na, pumasok ka na. Baka makita ka pa ng mga chismosa. Sino ba yung... Lori, Ako nga po, Tay. Tama bang narinig ko? Tay, Anong nangyari sa'yo? hindi ko po alam kung anong nangyari sa akin. Basta na lang po akong tinubuan ng mga bukol sa katawan hanggang maging sugat na. Pinalayas po ako ng tiyahin ko dahil nandidiri sila sa akin. Doon lang ako sa kusina. Ililigpit ko lang ang pinagkainan natin. Evelyn, Hayaan nyo na lang po muna siya, Nay. Kakausapin ko na lang po siya mamaya.
Wala na po akong mapupuntahan, kundi dito sa bahay. Nagpa-check up ka na ba? Oo, pero lalo lang lumala ang sugat ko. Hindi na rin ako makatulog sa gabi dahil sa sobrang kate. Baka hindi lang siya yung mga gamot na nireseta sa'yo. Dapat nagpatingin ka sa ibang doktor. Sabi ng tiyahin natin, baka daw may kumukulam sa akin. Kulam? Sino naman gagawa niyan sa'yo? Hindi ko alam. Wala naman akong nakakagalit kundi si inay. Kung iniisip mo na magagawa ng inay na ipakulam ka, nagkakamali ka. Wala naman kasing may galit sa akin kundi siya. Kita niyo nga, bigla siyang umalis. Nakikiusap ako sa iyo, Lori. Huwag mong pagbibintangan ang nanay mo. Wala pong ibang may galit sa akin, kundi siya. Tama na! Kung ipipilit mo yung sinasabi mo, hindi ka pwedeng mamalagi rito. Sige, mananahimik na lang ako. Maghahanap tayo ng albularyo. Tahimik lang ako nang sabihin ni Archie na pansamantalang titigil dito sa bahay ang kapatid hanggang sa makahanap ng albularyo. Hinala kasi nila na kulam ang dalaga. Yun din ang palagay ko pero hindi ako nagbigay ng opinyon ko. Tinawagan din ng anak ko ang hipag ko para itanong ang albularyo na nagpagaling sa kanya. Pero wala na ito. Pumanaw na raw ang albularyo nung isang araw. Nalaman namin na nasa 87 na pala ito. Ang anak ko raw ang huling ginamot nito. Habang tumatagal, palala na rin ng palala ang sakit ni Lori. Kahit nagkukulong siya sa kwarto, umaabot pa rin sa sala ang masangsang na amoy na nagmumula sa sugat niya. Imbis na maawa ako sa kanya, lalo pa akong nainis. Nang minsan may nagtanong sa akin na kung totoo ba na kinukulam ito at ako daw ang may gawa. Nasa ganun na nga kalagayan, nagagawa pa talaga niyang manira. Bakit lumabas ka ng kwarto mo? Alam mong nangangamoy ang sugat mo. Kita mo ngang laging nakasunod sa iyo ang mga langaw. Naiinip na kasi ako Magpapahangin lang ako sa labas. Magpapahangin o maninira na naman? Ano yung ipinagkakalat mo na ipinakulam kita, ha? Nandito ka sa pamamahay ko, tapos sisiraan mo ko sa ibang tao? Totoo ba yun, Lori? Hindi totoo yun. Huwag ka na nga magkaila pa. Gusto mo ipatawag ko pa si Rona? Tinanggap ka namin dito dahil wala kang mapuntahan. Kapag gumaling ka na, kailangan mo na rin umalis. Ayoko na maging magululi ang buhay ng mga magulang ko nang dahil sa'yo. Patawarin niyo sana ako kung gulo lagi ang dala ko. Huwag ka na magdrama pa. Hindi ako naniniwala sa'yo. Bumalik ka na sa kwarto mo. Sige po. Hindi na talaga magbabago ang kapatid mo. Pagpasensyahan nyo na lang po siya. Kapag gumaling na siya, aalis na naman siya rito Matatahimik na ulit kayo. Sana may mahanap ng albularyo si Ate Auring. Ayoko rin siyang nakikita sa ganyang kalagayan. Alam ko po na sa kabila ng mga ginawa niya, nagmamalasakit pa rin po kayo. Kita mo naman ang ginaganti niya sa akin. Akala ko pa naman dahil sa mga nangyayari sa kanya ngayon, magbabago na ang ugali niya. Inabot pa ng 1 linggo bago kami nakahanap ng albularyo. Sabi ng kapatid ko nang galing pa raw sa ibang lugar ang manggagamot. Mabuti na lang daw pumayag ito na bumiyahe papunta sa lugar namin. May palagay kasi siya na baka hindi kayanin ni Lori ang mahabang biyahe. Habang ginagamot ng albularyo ang dalaga, panay ang sigaw nito. Nagmamakaawa na tapusin na lang ang paghihirap niya. Kesa unti-unti siyang pinapatay sa matinding sakit. Kayanin mo, anak. Huwag kang susuko. Matindi siguro ang galit ng taong gumawa nito sa kanya. Kahit gaano pa kasama ang anak ko, ayokong makita siya sa ganitong kalagayan. Ako man. Kaya nga lahat ginawa ko para makahanap ng albularyo na pwedeng gumamot sa kanya. Salamat sa iyo. Nagawa mo pa rin isang tabi ang hinanakit mo kay Lori. Naniniwala ako na magagawa siyang pagalingin ng albularyo. Magtiwala ka lang. Mas matindi pa nga kay Archie dahil inabot ng 2 taon bago siya gumaling. Tay! Nay! Mabuti naman at dumating ka na. Kumusta na po si Lori?
Kasalukuyan siyang ginagamot ng albularyo. Kanina pa nga siya sumisigaw eh. Alam ko na po kung sinong kumulam kay Lori. Ha? Sino? Yung dati po niyang kasama na siniraan niya sa trabaho para hindi ma-promote. Pinagbantaan daw nun si Lori. Kaibigan niya nagsabi sa akin. Yun daw po ang dahilan kung bakit umalis sa trabaho ang kapatid ko dahil natakot. Nagsinungaling pala siya sa atin. Yung ugali rin niyang yun ang nagpahamak sa kanya. Alam naman pala niya, pero ako pa rin ang pinalalabas yung nagpakulam sa kanya. Kahit po ako naguguluhan na rin sa ugali niyang yan. Pero gusto ko pa rin siyang gumaling bago ako umalis. Bilang ina niya, gusto ko pa rin gumaling siya at mapabuti siya balang araw. Iniwan ko na muna sila mag-ama. Gusto ko muna mapag-isa para maliwanagan ang isip ko. Pumunta muna ako sa simbahan. Ipinagdasal ko ang mga anak ko at asawa. Inilabas ko rin ang lahat ng nasa kalooban ko. Gumaan naman ang pakiramdam ko. May ilang oras din bago ako umuwi ng bahay. Pagdating ko, wala na ang albularyo. Nasisiguro kong magaling na si Lori dahil naririnig ko na ang masaya nitong boses. Nang sumunod na araw, masigla na siya at kahit maliit na bakas ng sugat, wala na ito. Hinayaan ko na rin na sumabay siya sa pagkain namin. Kailan ka nga pala lilipat ng bahay? Po, ang plano ko kasi tumira na ulit dito. Dapat tinatanong mo muna ako bago ka nagpasyang tumira ulit dito. Akala ko kasi ayos lang sa inyo. Hindi ka na kasi pwedeng tumira sa bahay namin. Mas makakabuti na mamuhay kang mag-isa lang para matuto ka sa buhay. Hindi po ba aalis na sa 1 linggo si Kuya Archie? Wala na kayong makakasama dito ni Itay. Kahit kami lang ng tatay mo dito, magiging maayos ang lagay namin. Nay, patawarin niyo po ako sa mga nagawa kong kasalanan. Gusto ko kayong makasama ni Itay. Napatawad na kita sa mga nagawa mo. Pero hindi ibig sabihin nun na pwede na tayo magsama sa iisang bubong. May nakita na akong apartment na pwede mong lipatan. Habang naghahanap ka ng trabaho, ako na muna ang bahala sa mga gastusin mo. Tay, ayoko pong umalis dito. Gumawa naman kayo ng paraan Ito kasi mabuti para sa ating lahat. Pwede ka namang dumalaw dito, lalo na kung may okasyon. Kailangan ko na sigurong tanggapin na hindi na ako kabilang sa pamilyang ito. Sige po, aayusin ko na ang mga gamit ko. Balang araw, maiisip din niya na tama tayo ng desisyon. Huwag lang niyang paiiralin ang katigasan ng ulo. Maliliwanagan din siya. Nung dumating si Archie, kinausap din nito ang kapatid. Alam kong mahal niya si Lori at hindi magagawang talikuran. Kaya lang may mga bagay kasi na kailangan gawin para sa kabutihan ng lahat. Hindi naman porke pinaalis ko siya sa bahay ko na wala na ang pagmamahal ko sa kanya. Mananatili yun habang buhay sa akin. Umaasa pa rin ako na darating ang araw na magkakasama-sama kami at tatawanan na lang ang nakaraan. Sumama ka sa paghahatid sa akin, ha? Oo ba? Huwag ka na malungkot. Isipin mo lang na para din sa kabutihan mong ginawa ng mga magulang natin. Oo naman. Tanggap ko na rin, kuya. Huwag kang mag-alala. Wala akong hinanakit sa kanila. Ingatan mong sarili mo, ha? Huwag mo na rin gawin yung mga ginagawa mo dati para wala kang makasamaan ng loob. Ikaw ang mag-iingat doon. Tsaka tawagan mo ako lagi, ha? Oo, tsaka kasama ko naman yung pinsan natin dun eh. Hindi ako masyado malulungkot. Napatawad mo na ba ako? Matagal na. Kahit nagagalit ako sa'yo, hindi naman yung nagtatagal sa puso ko. Dapat ganun ka rin. Gusto ko sanang kausapin si inay. Kaya lang, baka isipin niya na umaarte lang ako. Magpalipas ka muna ng ilang araw bago mo siya kausapin. At higit sa lahat, patunayan mo sa kanya na nagbago ka na. Oo, kuya. Tara, kumain tayo sa labas. Kasama sina Itay at Inay. Ililibre ko kayo bago ako umalis. Aba, gusto ko yan. Matagal na rin nung huli kang nanlibre eh.
Ilang araw nang wala si Archie nang dalawin kami ni Lori. Humingi siya ng tawad sa mga ginawa niya. Nalaman din namin na may trabaho na ulit siya. Dumadalaw pa rin siya sa amin pero hindi ko maramdaman na gusto niyang bumalik dito sa bahay. Mukhang nagbago na nga siya. Minsan talaga kailangan lang merong pagdaanan ng malaking pagsubok para magbago ang isang tao at hindi na niya gawin ang mga nakakasakit sa damdamin ng iba. Sa kasalukuyan magpapakasal na si Lori. Uuwi rin ang anak kong si Archie para umattend sa kasal ng kapatid. Masaya, tahimik at kontento kami sa buhay na meron kami mag-asawa. Minsan hindi pera o material na bagay ang kailangan namin sa ganitong edad, kundi ang katahimikan ng puso't isipan. Sana nakapagbigay ng aral ang kwentong binahagi ko. Sa mga mahilig manira, kahit simpleng kwento lang ang ibinahagi, pwede itong magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Mas mabuti kung may problema, kausapin ng kapamilya at hindi ibang tao. Maraming salamat Miss Gwen sa pagpili ng aking sulat para mapakinggan sa araw na ito. Wakas.